tonight, okay? Let's have a moment of prayer, please. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa kabutihan at katapatan po ninyo sa bawat isa, lalong-lalo na sa iglesyang ito, Panginoon, na inyong pinagpapala at ipinapakita, ipinapahayag, Panginoon, ang inyo pong hayag na pagkilos sa iglesyang ito, maging sa aming pong pastor, Pastor Joey Sauco, at ang lahat ng mga miyembro, maging ang aming pong lolo, Panginoon, Pastor Eric Pajardo, na siyang ginamit po ninyo. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, salamat sa kanyang dedikasyon sa gawain, at salamat sa kanyang patuloy na paglilingkod sa inyo. At itong conference na ito, Panginoon, ay aming pong idinadalangin na inyo pong pagpalain, Panginoon, at pagtagumpayin ang bawat bahagi po nito mula ngayon hanggang sa Friday, Panginoon. Ang lahat ng mga tagapagsalita ay inyo pong gamitin mightily, Panginoon, para hamunin kami na maging sa mga pagsubok, maging sa mga kahirapan, maging sa mga balakid sa aming pong paglilingkod, ay aming pong ipagpapatuloy ang paglilingkod sa inyo. Kaya muli ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay. One time, Pastor Ken Di Salva, my younger brother, told me, Bok, meron tayong pledge to the Bible, meron tayong pledge to the Christian flag. Wala tayong pledge kay Jesus. Gumawa ka nga. Sure? Yeah, sige. Ano gusto mo? English, Tagalog. At English, Tagalog. Sige. Ito naman ho yung aming nire-recite. Okay? Ang aking pangako sa Panginoong Hesukristo. Atin pong baysayin. Bago kami mag-preaching, makinig, hinasay-say namin ito. Okay? Atin pong basahin sabay-sabay. Ipamumuhay ko sa Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Tama ho ba yan? Ladies and gentlemen, it is my privilege and my honor to introduce to you the man that who started the work in 1973. Siya at saka si Sister Christy, naglalakad, dala-dala yung accordion, walang pamasahe, kakanta si Joy, may matutuwang pasahero, magbibigay ng 5 piso. Nagpatuloy. Nakailang lipat po itong church na ito bago ho nakapunta rito. 30 po. Kung kaya kayo palipat-lipat, siya ho palipat-lipat. Okay? 50 years in the ministry ngayong taon na ito. If there is one thing I admire on him, he just wanted to be used by God. Nothing more, nothing less. At natutuwa ako, nakita niya, na yung pagpupunyagig niya, nagsimula siya noong 1970s pa, and then 1984, inorganize ng church na ito, na ilipat dito noong 1987, 1986. Ang school sinimula noong 87. Ako at si Faye ang first staff. Okay? We've been here for 34 years as a full-time. Now, Mr. CDO, you know, Golden Treasure Baptist Academy is one of the few certified model status in the entire nation. They started it. They started it. At lahat ng nakatayo dito, principal administrator are products of their endeavor. Tungan nila yun. Kanya I claim nothing. I claim nothing. Tinutuloy ko lang yung pangarap nila. At itong Baptist Church na ito, pinamana niya sa atin ito, tinuloy ko yung pangarap niya. Ngayon, Enrique Fajardo Building, Cristina Fajardo Building. Because we are so thankful for this man. He was not afraid to teach us the gospel. He was not afraid to correct us if we're wrong. Pag dito, pag mali ka, mali ka.
Pag tama ka. He was not afraid. And I thank God for 50 years. I have been with Him for 38 years. Though I got saved 36 years ago, kasi akala ko saved na ako eh. Eh, hindi pala. I owe everything to Him. He's my father in the faith. Ladies and gentlemen, my father in the faith, Bishop Enrique Magbanwa Fajardo, the pastor of Baptist Church in Silang, Cavite. Salamat po at to God be the glory. We are just a small tool in the hands of the Master. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. At ako nga sabi ko Panginoon, wag mo ngang akong aalisin sa gawain. Ibalik mo ako sa pagawain. Hindi ko na hinahangad na magkaroon ng reward kung dumating man ako sa inyong harapan. Ang gusto ko lang, umalis ako sa lupang ito na napakinabangan mo. Kindly open your Bible in the book of Matthew, a very familiar verse, and everyone, I believe, knew this particular verse. Matthew chapter 28, beginning verse 18 down to verse 20. Of course, we use this always to tell the people the great commission of God. And in verse 18 it says, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen and amen. May the Lord God bless the reading of His holy word tonight, and in the name of Christ, may He bless the message into our hearts. You may be seated. God bless you, and thank you. Well, everybody knows that this is the passage that tells us that this is the Great Commission from the Lord. And tonight, the Lord put it in my heart to show from the Word of God things that I believe it will help us in carrying out the Great Commission. Our topic is entitled Fulfilling the Great Commission through Mission. Fulfilling the Great Commission through mission. Of course, it is God's will for our churches to fulfill the Great Commission. And missionary endeavor play a very important role to carry out the Great Commission, I believe. Yung pagmimisyon po natin ay may malaking papel na ginagampanan upang ang dakilang komisyon na ito ay atin pong maisagawa. So the question is, what is needed to have a successful mission? Ano ang kailangan para tayo ay magkaroon ng matagumpay na pagmimisyon? Now, I believe everybody wants to be successful in their mission work, in their mission endeavor. No missionaries would like to be a loser. You want to succeed and be able to fulfill the will of God, that we should carry the Great Commission. And through mission, we want to do it. So that is the question. What is needed to have a successful mission? Anong kailangan? Now, here is the thing that the Lord showed me from His Word.
when the Lord Jesus Christ says, Lo, in verse 20, Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Number one, we need the Lord to be with us in our missionary work or endeavor. Fellow servant of the Lord, never attempt anything for the Lord without Him with you. Huwag po kayong gagawa ng anumang gawain sa gawain ng Diyos na hindi niyo siya kasama. This is my prayers, always my prayer. Every day, Lord, samahan mo ako. Huwag mo akong iiwanan. Samahan mo ako. Kasi sabi po ng Panginoon, lalo sa John 15:5, for without me, you can do nothing. Yan ang sabi ng Panginoon. That's why in Matthew 28, verse 20, sinabi niya, ang ganitong pangako, I am with you always, even unto the end of the world. Bakit? Kasi pag wala siya, wala kang magagawa. Wala akong magagawa. Kaya sa missionary work, hindi pwede na hindi siya kasama. Alam niyo po, I have experienced a very lonely, probably lonely and very worst situation in my life. And it's very hard if you experience such kind of situation. No one would like to go with you. Pag bumagsak ka, pag nawala ka sa gawain, and that's the time you will see and know who will be your real friends. Wala, talagang wala. Humanly speaking, maliban doon sa talagang kaibigan mo at nagmamalasakit sa'yo. And the rest, layan. But you know, when I started the work, the missionary work, it is my God and I. It is the Lord and I. Wala namang tumulong sa akin. Nagmukha akong ermitanyo. Maliban nga lamang sa iilan na talagang may concern. Pero alam niyo po, nakita ko, pagkasama mo ang Panginoon at ang Panginoon ang kasama mo talaga sa gawain, at siya ang katulong at tutulong sa iyo, hindi maaaring hindi ka magtagumpay. Hindi maaari. Kahit anong sitwasyon, kahit anong kalagayan mo, kapag ang Panginoon ang kasama mo, may magagawa, may mangyayari, at magtatagumpay. At yung sinabi niyang, for without me, you can do nothing. Totoo po yun. Lalo na sa kalagayan ko. Nung ako ay bumagsak, diba? Kaya nga, one time, dumating ang isang fellowship sa mga opisyal ng fellowship sa Cavite. Just more than 1 month ago, inviting me to be with the fellowship. Sabi ko, mga kapatid, pag-isipan niyong mabuti kung gusto niyo akong isama sa fellowship niyo. Baka malaman niyo ang pangyayari sa buhay ko. At yung mga miyembro ng fellowship ninyo, baka malaman yan mga tisod.
Huwag niyo muna po akong kunin. Alamin niyo muna yung pangyayari sa buhay ko. Baka hindi niyo po ako matanggap pag nalaman niyo. Sabi naman nung mga opisyal, pastor, hindi po. Pinag-pray po namin ito. At nung pumunta sila roon, bumabagyo. Sa pastor, dapat nga hindi kami magpupunta rito kasi bumabagyo. So, for some reason, pastor, dinala pa rin kami ng Diyos dito sa inyo para alukin kayo na maging bahagi ng aming fellowship. Sabi ko po, nasa sa inyo po yun. Kung yan po ang kalooban, it's my honor, I said, that you have offered to me such a very good position to be in your fellowship. So, sinasabi ko lamang po sa inyo, I want to be honest with you. Gusto ko lang maging tapat sa inyo. Mamaya sisihin nyo ko, ganyan pala ang buhay nyo, pastor, hindi nyo man lang sinasabi sa amin. Okay, and I believe some of you knew ano nangyari sa akin dito sa simbahang ito. Sabi ko sa kanila, tingnan nyo muna. Kasi baka mamaya, imbis na maging pagpapala ako sa inyo, maging katitisuran lamang. Now, if you understand my situation, and by the grace of God, you have that kind of faith that I will join with your fellowship and be a blessing, well, may the Lord God be glorified. Siya ang maluwalhati. So they took me as a member. I'm not an officer, but they said, Pastor, you will be our spiritual advisor in the fellowship. Wow! Biruin mo yung nangyari sa aking pangit na kalagayan o sitwasyon, aalukin ka ng ganyan at ilalagay. Well, sabi ko, kung yan ang kalooban ng Diyos, sige, nawa ang Diyos ang maluwalhati. So, in the fellowship in Cavite, the last time we had our meeting, there were, I believe, 80 pastors who came and attended the fellowship, and they asked me to give some advices or suggestion for them as pastors. So, nagbigay naman po ako ng ilang pangungusap na sa tingin ko ay makakatulong sa kanila. But the point is this, mga kapatid. In my ministry, when I go to this new work that I have, it is my God and I. Siya talaga ang gusto nga kasama si Pastor Joey, pero hindi naman pwedeng araw-araw kasama ko to . Gamat ito, concern ito sa akin, pero hindi araw-araw pwedeng nasa akin siya. Pero ang Diyos pwede niyong kasama araw-araw. Missionaries and pastors, yan ang dapat wag mong kakalimutan. Na anumang gagawin mo, wag mong hayaan na gawin mo yan ng mag-isa. Laging kasama ang Panginoon. Yan ang kailangan. I have seen it. I have experienced that. And I am telling it to you tonight because I have been a missionary like you are. Naging missionary ako twice that I attempted, or thrice I believe, I attempted to do the missionary work. Here, Pasay, one is in Mountain Province, and the third is now that we have in Silac. Alam ko po kung ano ang maging missionary. Alam ko po kung anong dinadaanan ng isang missionary.
Yes. From nothing. Zero. Noon nga, uuwi kami. Galing dito sa Pasay. Uwi kami ng Mandaluyong. Hindi namin alam kung kakain kami ng tanghalian. Yes. Buti nga ang iba sa inyo eh. Misyon pala, nakamotor na. At yung iba nga, may mga sasakyan na yata. During my time, no. Uwi kami ng pamilya ko na alam namin walang makakain sa bahay after ng service pag Sunday ng gabi. And we know that. Hanggang ngayon nga, hindi ko nakinuha yung 3 buwan na delayed eh. Di, yun ang isang bagay. Kaya, during the time, talaga namang mahirap. But, thank God, the Lord is with us. Every day, every part of the way, kailangan kasama siya. Dahil pag hindi, sabi ng Panginoon, you can do nothing. Wala kang magagawa. So that is the first thing that we needed in our missionary work. Let the Lord be with you. Kailangan lagi siyang kasama. Sa lahat ng iyong gagawin, kasama lagi siya. So every day in my ministry, especially today, sabi ko, this time, Lord, yung magigising ako, read my Bible, and then, after reading it, ang unang-una ko laging sasabihin, Panginoon, wag mo po akong iiwanan. Samahan mo ako. Samahan mo. Kailangan kita. And thank God, He is true to His promise. Nang sabihin niya sa Matthew 28:20, I am with you always. Missionaries, pastors, claim this promise every day. Kasi kapag ang Panginoon kasama mo, talagang may magagawa. Talagang may mararating. Kahit sino ka pa. Kahit sa tingin ng tao, nung nagsimula nga ako ng gawain uli, ang tingin ng marami, tai ako eh. Dumi ako. Yagit ako because of what had happened to me. Sige lang. Kaya nga, ang panalangin ko sa Panginoon, bumalik ko sa paggawain, at aminado naman ako na may pagkakamali ako. Sabi ko, Panginoon, hindi ko kailangan ng reward o gantimpala pagdating ko sa inyong harapan. Baka nga forfeited na yan eh. Wala na yan eh. So what? Huwag mo lang akong ialis sa gawain ng pagpapastor. Huwag lang, Panginoon. Hindi ko kailangan ang gantimpala pagharap ko sa inyo. Basta ang mahalaga, aalis ako sa mundong ito na pinakinabangan mo. Yun lang. Yun lang. So in our missionary work or task, we need the Lord to be with us in our missionary work. Yan ang number 1. Mawala na lahat. Wag lang siya. Kahit hindi na bumalik yung ex mo, hindi na nga bumalik dyan, wala na eh. Basta't nandyan ang Panginoon. Ha? Yes. Be with the Lord always when you want to do something for God. As I have said, never attempt anything without the Lord. Wag, kahit maliit na bagay yan. Kahit simpleng bagay yan. Huwag mong hayaan
nagagawin mo yan na hindi siya kasama. Number one, very important. Pangalawa, we need a God-called missionaries who will really do the task. Kailangan natin ng talagang missionary na tinawag ng Diyos. Kasi kuminsan may mga manggagawa sa gawain ng Diyos na panirang damo. Na panirang damo. Hindi natin kailangan yung mga yan. Ang kailangan natin ay mga tunay na tinawag ng Panginoon na kanyang sinugo at binasbasan. If we will read what happened to in the life of Paul in Acts 9, sabi riyan, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. So verse 16, sabi niya, for I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Sa gawain po ng Panginoon, hindi niyo maaalis na mararanasan natin ang tinatawag na suffering. Daraan ka dyan. Lahat tayo daraan dyan. Kaya ngayong number one, kailangan totoo na kasama mo ang Panginoon. Pangalawa, totoo na talagang ang basbas ng Diyos ay nasa iyo dahil mayroon siyang tinatawag na layunin sa gawain niya. Be sure of your calling from the Lord. Siguraduhin mo yan. Now, of course, may mga tinatawag na volunteers. Pero makikita nyo naman na sa Bible, talagang ang Diyos tumatawag ng mga volunteers. Sa Book of Isaiah, ano sabi yan? Who shall go with us? Di ba? Sasama sa amin. Sabi ng Diyos. Malimit, naririnig ko nga itong aking anak sa pananampalataya. Oo nga, hindi ko sigurado tinawag ko, pero volunteer ko. Praise God. Yes. And yet, alam niyo po, mga minamahal, kahit na sabihin mong volunteer ka, that is still a calling. At kuminsan mas maganda pa nga yung volunteer Kasi ang volunteer, walang inaasahang anumang kapalit Di ba? Mas mataas ang quality. Huh? And yet, that is still a part of God's plan. That He can use those who wants to volunteer. Magagamit niya ang sino man na magdais na magboluntaryong maglingkod at sumunod sa Kanya. So, yan ang nakita natin kay Paul as a missionary. Sabi ng Panginoon, may mga sufferings na mararanasan yan. Kung hindi ka talaga tinawag at hindi mo sigurado ang tawag mo, mag-quit ka pag nahirapan ka na. Now, alam nyo, ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo po ay nanantili sa gawain, kasi very true sa puso at buhay mo, tinawag ako ng Panginoon Kalooban ng Diyos nang sa gawain akong ganito Minsan yun lang ang hahawak sa'yo para wag kang bumitaw. Na ikaw ay tinawag at kalooban ng Diyos na nandyan ka sa ganyang gawain. Pero kung alanganin ka, medyo 50-50 o medyo hindi ka sure, madaling mag-quit. At dyan ka aatakihin ni Satanas. Bilang manggagawa, bilang pastor, bilang missionary. Hindi naman ako tinawag ng Diyos Ang hirap. Makalayas na nga. Alam nyo bang libo-libo ang nagkukwit sa ministry sa Amerika? Mga pastors, libo-libo yan.
nagkukwit. Di makatagal. Kaya nga po, yung sure mo sa iyong pagkatao, dito ako dinala ng Panginoon. Itong gusto ng Diyos sa buhay ko eh. Kalimitan o kinisan, yan lang ang tali na nakatali sa iyo para wag kang makabitaw. Tinawag ka at kalooban ng Diyos na sa ganyang kang gawain. Kaya kahit anong sakripisyo at hirap ang iyong maranasan, hindi ka bibitaw. Kung talagang makatotohanan o very real to you the calling of God. Yun ang isang bagay na inyo pong i-cultivate yung bagay na yan as a missionary and as a pastor. Yan ang palakasin nyo na bahagi ng inyong natawag na paglilingkod o manggagawa ng Diyos. Yung katotohanan na talagang makatotohanan sa iyo, ito ang gusto ng Diyos sa buhay ko. No turning back, sabi nga nung kanta, no turning back. Kasi pag hindi ka sigurado dyan, dyan ka atakihin ni Satanas para mag-quit ka. Umalis ka sa gawain. So ganun din, in Acts 13, verses 2 to 4, ang sabi riyan, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Kita nyo as an example sa buhay ni Pablo bilang missionary, bilang lingkod ng Diyos, maliwanag na na talagang may tawag siya mula sa Panginoon. Very clear. And make it clear also about your calling. Make it clear. Iwanagin nyo. And then, makita po natin, susunod na talata, 3, verse 3, and when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. And verse 4, ayon sa talatang 4, and so they being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia, and from thence they sailed to Cyprus. So, nagsimula ng mag-missionary work, journey si Paul. And of course, in the mind of Paul, in the heart of Paul, sure siya na talagang Panginoon tinawag siya, na ang Panginoon talagang binasbasan siya, na maging kabahagi ng gawain ng Panginoon. At meron siyang napakahalagang part sa gawain ng Diyos. Now listen, no matter how small you think you are, meron kang mahalagang bahagi sa gawain ng Diyos. Kaya kanya tinawag. Huwag mo malitin sarili mo. Tinawag ka ng Diyos, may importante kang dapat matupad na gusto ng Diyos na gawin mo. Na hindi magagawa ng iba kundi ikaw lang. Maaring sa tingin ng iba maliit ka. Maaring ikaw rin nanliliit sa iyong sarili. Pero kung maliwanag na tinawag ka ng Diyos, mayroon kang mahalaga na bagay na gagawin para sa Kanya. Kaya wag mong hayaan na magkaroon ka ng self-pity. Alisin mo yan. When you stand among the pastors, remember, you are a pastor also. No matter what kind of situation you have, no matter what kind of ministry you have, no matter what size is your ministry, then God, if you are really God-called pastor or missionary, remember that mayroon kang mahalagang dapat gawin sa Diyos
kaya ka nandyan. Huwag mong pabayaan na ma-failure ka sa bagay niyan. So, siguraduhin mo lang yan. Number 3, sa mission work, we need money. Tama ba yun? Ay, mag-ingin naman kayo dyan. We need money. Yes. In doing mission work. Kailangan natin yan eh. Let us not be hypocrite. Nasabihin natin hindi natin kailangan ng pera. Kailangan natin yan. Kailangan gamitin mo yan ng tama. Gamitin mo yan na kung saan ang Diyos ay maluluwalhati. Alam nyo, kanina habang i-introduce ako ni Pastor Joey, sabi ko, Panginoon, maganda yung mga sinasabi sa akin. I just hope and pray na ikaw ang maluluwalhati. So when we use money, when we have that money in our hands, siguraduhin lang natin na ang Panginoon ang maluluwalhati. We are not perfect, of course. Hindi ko sinasabing maging perfecto ka. Kasi hindi yan mangyayari kahit kailan. But see to it that in your ministry, ang Diyos mabigyan mo ng kaluwalhatian. Despite of your imperfection. Sa kabila ng katotohanan hindi ka perfect, siguraduhin mo lang na ang Diyos maluluwalhati. Kaya nga kahit ang Panginoon He is not expecting you to be perfect. But praise God, despite of our imperfection, God wants to use us. Ito, papasadahan ko lang ito mga pastor ha. Not that I am condoning something or consenting to something wrong. No. It's just but what I believe, what it means for that particular verse. Kalimitan, sinasabi ng maraming pastor o mga miyembro ng simbahan na ang 1 Timothy chapter 3 ay qualification para sa isang magpapastor. Yung Titus chapter 1 verse 5 down, qualification yan ng magiging pastor o gustong maging pastor. But I beg to disagree. That is not a qualification. As I read that, what I am saying is this: it should be your aspiration. Why? If that is a qualification, wala sa atin dito ang pwedeng magpastor. Alam ba yun? Sa unang verse pa lang blameless. Walang kapintasan. Kaya nga sabi ko sa mga miyembro ko ganito, oy, pag meron kayong nakausap at sabihin, dapat ang pastor ganito, itong 1 Timothy chapter 3, qualification yan ng pastor o ng magmimisyon. Tanong mo sa pastor na yan, pastor, ang standing mo ba sa harap ng Diyos ay sinless perfection? Tanong mo lang sa pastor niyan. Yan ba ang katayuan mo sa harap ng Diyos bilang nagpapastor ka o bago ka tinawag na pastor? Sinless perfection? Ano ibig sabihin yan? Hindi ka nagkakamali, hindi ka kakasala, wala kang kasalanan. Perfect. Pero ganyan ka ba, pastor? If I will ask you also that question, yan ba ang katayuan mo sa harap ng Diyos ngayon? Sinless perfection? Yes, of course. No. That is the right answer. Now, if you don't have that sinless perfection as you're standing before God,
then you are not blameless. Paliwanag yun. Kasi sabi sa Proverbs, sin is a reproach to any person. Kapintasan. Na kaya lang kasi sabi ng ibang mga pastor, ganito ito. Gusto nilang i-differentiate ang kasalanan into a venial sin and mortal sin. Bakit? Katoliko na ba tayo ngayon? Yung doktrinang yan, doktrina ng Katoliko. Baptist ka. Ang sabi lang dito sa Bible, righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Hindi sinabi, a sin of murder is a reproach to any people. The sin of rape is a reproach to any people. The sin of adultery is a reproach to any people. The sin of etc., etc. Wala sinabing ganon. It's in general. Sin. Kaya kahit anong sin pa yan, maliit o malaki, kapintasan yan sa'yo. Wag mong i-differentiate na kagaya ng mga Katoliko. Excuse me mali mo gawing halimbawa ito eh. Natalsikan ka ng kapirasong tae. Mula doon sa isang tumpok na tae. Yung bang amoy ng isang tumpok na tae at saka amoy ng tumalsik kayo, pareho o hindi? Come on. Pareho. Pareho ang amoy. Yung bakterya ba at germs ng isang tumpok na tae, meron din ba yung maliit na tumalsik sa'yo? Ganyan ang kasalanan. Kaya maliit yan o malaki, sa harap ng Diyos, kasalanan yan at isang kapintasan. So don't differentiate sin into a big or small sin. Ngayon, kung hindi ka sinless perfect, ay kapintasan ka. Kasi ang sabi sa Bible, sin is a reproach, kapintasan. Sa sino mang tao. Kung itong 1 Timothy chapter 3, ang qualification ng pagpapastor, sabi ko sa mga miyembro ko, sabi mo, Pastor, hindi pala kayo sinless perfect eh. Wala pala kayong sinless perfection na standing sa harap ng Diyos eh. Pastor, dahil sa ang iyong basihan ay 1 Timothy chapter 3 na qualification ng pastor, Pastor, mag-resign ka na. You are not qualified. At kung miyembro naman, sabihin mo sa miyembro, pakisabi nga sa pastor mo dahil member ka niya, Pastor, mag-resign ka na, hindi ka qualified. Kung ang babasihan mo ay 1 Timothy chapter 3 at Titus chapter 1. Paano tayo naging mga manggagawa at lingkod ng Diyos? Ano ang dahilan kung bakit ikaw ay pastor sa harap ng Diyos? O ikaw ay missionary na gusto niyang gamitin? Ano ang dahilan? Dahil ba qualified ka? Alam niyo po, kung maghahanap ng Diyos na magiging pastor o missionary na walang kapintasan, wala siyang makikita. Wala kahit isa. So anong basihan ng Diyos? Bakit ka nasa ministry? Bakit ka gustong gamitin ng Diyos? Galatians chapter 1 verse 15. Galatians 1:15. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace. Now, ang tanong, ano ba ibig sabihin ng grace? Ano ba ang ibig sabihin ng biyaya? Hindi ba sabi natin, yan ay unmerited favor? Hindi ka karapat-dapat sa pabor na yan, pero ibinibigay sa'yo. Nakagaya ng kaligtasan ay biyaya. Amen?
Hindi ako karapat-dapat na pumasok sa langit. Gago ako tarantado ako Walang hiya ako marumi ako. And I'm not worthy to enter God's heaven. But because of God's grace through my Savior Jesus Christ, I will enter heaven. Yun ang ibig sabihin ng biyaya. Ganon din sa calling natin bilang pastor o missionary. Now again, let me remind you and clarify this. We are not condoning sin. At hindi natin kinukonsinti ang kasalanan. Ang sinasabi lang natin kung ano ang presentation ng Bible tungkol sa topic at sa ideya na yan. Sin is sin. At kung mayroong mga pastor nagkamali, tulungan nating matuwid. Maituwid, maiayos ang pagkakamali. Pero hindi at wala tayong karapatang kundimahin. At hindi rin dapat na i-condone o konsentihin ang nagawang kasalanan. Tell it clearly and frankly, Brad, kasalanan yan. Brad, ayusin natin. Brad, patulong ka na may ayos ang kasalanan yan. Pero yung kundimahin mo at parang pag kinundima mo, kala mo ikaw hindi ka nagkasala. Akala mo siya lang ang apakan mo sa paa mo. Mali yun. Mali yun. We should be here to help any brother who fell down. Andito tayo para tulungan siyang makatayo, hindi para apakan siya. Kasi walang sinuman na nagpapastor at magiging pastor na walang kapintasan. Walang kapintasan. So we do not mean to be perfect in the eyes of God. That's why God is using us. Ginagamit tayo ng Diyos at tinawag tayo ng Diyos dahil biyaya niya yan sa iyo Ako nga sa sarili ko, kung titingnan ko, hindi ako karapat dapat na maging manggagawa ng Diyos Hindi. Baka pag nagbilangan tayo ng kasalanan, pinakamaraming kasalanan ko kaysa sa iyo. Kinikilala ko naman yan hindi ako dapat. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Hindi ko rin maintindihan, hindi ko ma-explain. Bakit? Naging intensyon ng Diyos na ilagay ako sa ministry. Ako nga, hindi ko maintindihan kung minsan bakit sa kabila ng aking ganitong naging sitwasyon at naging karanasan at naging past, still God put me in the ministry. So, ang magagawa ko lang ngayon, pasalamatan ng Diyos at sikapin na makapaglingkod ng buong puso para sa Kanya. Yun lang ang magagawa ko. At yun lang ang magagawa natin. At sa gawain ng Diyos, makikita po natin, mga minamahal, na kailangan ang pera. So, ang pera ay pag nasa kamay natin, gamitin natin para sa kalwalhatian ng Diyos. Huwag tayong yayabang. So dito sa Philippians chapter 4, makikita natin ang katotohanan na sa gawain ng Diyos, we need money in the mission work o sa gawain ng Panginoon. Tingnan niyo po ang chapter 4 verse 15. Kahit si Paul, kinikilala yan. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Sige? Ano yung ibig sabihin ni Paul? Nagpapatuloy siya sa gawain, nagagawa niya yung mga bagay na dapat niyang gawin, nakukuha niya yung dapat na makakailangan sa gawain kasi mayroong pera na naginagastos bilang tulong. Ano pa? Sa verse 16, For even in Thessalonica ye sent once and again unto my
necessity. O ano yan? Para makuha mo yung kailangan mo. Kailangan mo ng pera. Ha? Kasi mahirap naman na yung tutulong sa iyo na sa Mindanao, nandito ka sa Luzon, ipadadala sa iyo 1 kilong baboy. Oh. 1 kilong manok. Kahit na baluto yan, baka pagdating sa'yo, panis na yan. So, pera. Pera. Sabi ko sa miyembro ko, ay, tinan nyo yung pastor nyo. Tinan nyo yung mata, tinan nyo. Ayan, nakita nyo ba yung itim niyan? Nakalagay dyan, P. Pera. Sa kabila, nakalagay A. Atik. Mukhang pera, pastor nyo eh. Mukhang pera ang pastor nyo. Bakit? Kasi kailangan ko yan sa gawain ng Diyos. Kaya mukhang pera ko. Kaya wag nyo akong pagtataguan ng pera. Kailangan ko yan. Now, let's be honest. Sa gawain, let's be honest. Kailangan po natin ng pera. Ang pastor nyo, kailangan ng pera. Maraming plano ang pastor nyo sa gawain ng Diyos na nangangailangan ng pera. Huwag kayong mahiyang magsabi ng ganon. Be honest, kasi yun naman ang totoo eh. Yun naman ang totoo. Kaya nga lang sabi natin, yung perang yan dapat makapagdala ng kaluwalhatian sa Diyos. Okay. Then, yes, we need money. Pangapat, we need church members who are willing to give money sacrificially and consistently to mission or to the work of God. Kailangan po natin ng mga miyembro na kusang magbibigay ng pera kahit na nagsasakripisyo at dapat tuloy-tuloy. Now, pastors, fellow pastors and missionary preachers or pastors, hanggat maari, huwag tayong aasa sa dole out. Outside support. Lalo na yung mga pastor na nagpapastor sa gawain. Yung mga missionaries na nagsisimula, lalo na sa abroad, of course, you are supported by churches kasi you are in a foreign land. Kailangan nyo yan. And we understand that. And we are praying for you and doing what we can. Ako, pagkalooban ng Diyos talaga na isang missionary abroad ay tulungan, yun lang lagi kong inano, kalooban mo ba, Panginoon? Pagkalooban ng Panginoon, sige, Lord, bibigyan mo ng tinatawag na opening para sa ganun magawa namin ang bagay na yan. And we never restrained ourselves as to how much or what. Basta kung anong ilagay ng Panginoon, ibigay ng Panginoon. Nawalan niyo mga minamahal. Paano tayo magkakaroon ng ganito mga miyembro? Yan ang tanong. Pastors, kinig. Kasi we need church members who are willing to give money sacrificially. Not only sacrificially, but consistently. Tuloy-tuloy ba? Kasi alam nyo po, pag mayroon tayong ganitong miyembro, yan ang nagtatagal. Hindi yung mga support na galing sa abroad o sa Amerika. Ngayon, ang balita ko, maraming mga nagsusupport sa simbahan sa Amerika tumigil because of the pandemic. So you see, but if your members learned, they were taught to willingly give money, sacrificially and consistently, magtatagal po yun. Kahit may pandemic.
may perang papasok. Tingnan nga natin ang 2 Corinthians 8. Sabi niya, now, how that in the great trial of affliction and abundance of their joy. Diba? Ano sabi? Alam nyo to, alam nyo itong talatang to. These were the Macedonian believers. Correct? Para bagang yung sabihin ni Paul na how that in great trial of affliction, parang katulad yan yung sitwasyon natin na meron tayong COVID-19. Hello? Na kung tayo ay hindi mag-iingat, yung COVID-19 na yan ang magiging dahilan at magiging katwiran natin kasi ang sitwasyon masyado tayong afflicted, masyadong mahirap, masyadong mabigat because of the virus. Pero sabi ni Paul, how that in great situation of COVID-19, the abundance of your joy, their joy, and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Sa kabila na mayroong deep, hindi basta poverty, malalim, mabigat, na kahirapan, na gaya ng nangyayari ngayon sa ating bansa because of COVID-19. Maraming mga may trabahong magaganda na nawalan at maraming matrabahong nagsara at maraming mga gusto magtrabahong hindi makapagtrabaho kasi walang mapapasukan. Deep poverty. Pero sa kabila niyan, sabi sa verse 2 ng 2 Corinthians, sabi sa verse 3, for to their power, kaya nila, I bear record, yea, and beyond their power, hindi na lakay kasi may COVID-19 na. Yun ang maaaring nakakahadlang sa isipan at damdamin ng maraming church members. They were willing of themselves. Pero meron pa rin na mga miyembro tayo na kapag naturuan na maging willing magsakripisyo at tuloy-tuloy na magbigay, natuturo yan Naituturo yan, mga kapatid. So, in verse 4, ano sabi? Praying us with much entreaty that we would receive the gift. O sila na ang namimilit. Pastor, ito, bigay mo to sa sa ganyang pangailangan ng gawain. Pastor, ito kahit na alam mo namin na talagang wala rin kami, pero sige lang. Yan yung nangyari. So, what kind of members who will do this? Anong klaseng membro ang gagawa nito? Despite of any crisis that's going on, in general or personal, willing silang magsakripisyo na magbigay ng pera at ibigay ito consistently. Anong klaseng membro ito, mga kapatid, mga pastor? Ito ang membro na kailangan magkaroon ka. Hello? Pero hindi ka magkakaroon ng ganitong membro kung hindi mo sila matuturuan. Turuan mo. Alam niyo po, sa aking pagmimisyon at sa aking gawain, kahit sa pasimula, yan po ang aking naging mentality na inilagay ng Diyos sa aking kaisipan. Ag-mission ako dito sa Pasay. Ang kinuha ko lang katulong dahil si Mrs. nag-aaral, yung matutugtog ng accordion. Maliban dyan, wala akong sinasamang miyembro ng Mother Church. Why? Kasi ang aking layunin, yung mga mawiwin ko sa Panginoon, kailangang maturuan yan. Kasi sila ang kumilos. Sila ang bumalikat. Sila ang mabigatan.
Hindi ako nagdadala ng ano. Nagsimula ako sa Mandaluyong. Sabi ng mga miyembro sa Project 8, Pastor, sasama kami sa tutulong kami. Hindi. Maiwan kayo dito. Tulungan nyo ang ating mother church o itong ating church dito. Yan nyo muna, magpagala ko doon sa lugar na yan. So, nagpagala ko. Sa awat biyaya ng Diyos. Yung unang service namin, ang umattend, pamilya ko lang. Ako, misis ko, buhay pa nanay ko roon. Mga anak ko, maliban kay Joy na nasa Baguio. Kami lang. Kantahan kami. Kala mo, 1,000 sa lakas. Nag-preach ako, kala mo, ang audience, 1,000 rin. Kami lang. Sige lang. See? And one by one, the Lord added members. At yung mga miyembro na yan ang tinuruan. Mag-soul winning kayo. Huwag nyo akong asahan bilang pastor. Magdala kayo ng bisita. Magbisita kayo. Huwag nyo akong asahan, yan ang gagawin ko. Nahanga nga ako sa inyo sa mga pastor, talagang ginagawa na yan. And just do it continuously. Gawin nyo lang yan. Yan ang nilagay ng Panginoon sa inyong puso. Gawin nyo and God will bless you. Ako hindi ganun ang sistema ko. Kung magbibisita ako at magsusoul winning ako, magwi-witness ako, hindi isang pastor, hindi bilang pastor, kundi bilang miyembro ng simbahan. Ang trabaho ko bilang pastor, magpakain, mag-alaga, upang yung mga taong yan matuto na maging willing na magbigay sa gawain ng Diyos sacrificially and continuously. Yan ang trabaho ko. At yan ang sinisikap ko na magawa. At yung bagay na yan ay maging effective ako na magawa ang bagay na yan. Anong klaseng membro ito? Number 1, members who have learned to trust the Lord and who are willing to live by faith. Pag meron kang ganyang miyembro sa simbahan mo, naturuan mo ng ganyan, come on, pastors. We have to teach them this way. For example, in Luke chapter 21, the widow, verse 1, and he looked up and saw the rich man casting their gifts into the treasury. Next verse. And he saw also a certain poor widow casting in thither 2 mites. 2 pera hanggang 8 pera raw ang kahalaga, ang anyan, ang katumbas ng mites na yan. Verse 3. And he said, of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all. Why? Verse 4. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God. But she of her penury, alam niyo salitang penury, lubhang kahirapan, malalim na kahirapan, hath cast in all the living that she had. Ano to? Ano nakita natin dyan? Ang nakita nating attitude na natutunan ng babaeng ito sa pastor niya, yan magtiwala sa Diyos at matutong mamuhay sa pananampalataya. Ito ang mga miyembrong dapat ma-produce natin sa ating ministry bilang pastor. Come on. Ito ang kailangan na lumabas sa membership ng iyong simbahan. Ng mga miyembro na matutong magtiwala sa Diyos at mamumuhay sa pananampalataya. Despite of what they have or what situation they have or who they are. Tingnan niyo itong poor widow na ito.
Yung buong kabuhayan niya, willingly natutunan niyang ibigay sa gawain. Bakit? Yun ang natutunan niya eh. Natutunan niya ba yan kung walang nagturo sa kanya? So, Pastor, ito ang sikapin mo at talagang ipanalangin mo at sabi mo, Panginoon, samahan mo po ako, wag mo akong iwanan. Naturuan ko itong miyembro kong ito na matuto ng ganito. Kasi kailangan kasama natin ng Panginoon, correct? Kasi kung wala ang Panginoon, you can do nothing. Magre-rebelde lang yan, baka umalis pa. So when you teach that kind of principle, be sure that the Lord is with you. Number one, need. Kailangan kasama mo ang Panginoon. Kasi no, alam niyo naman, pag pera na pinag-uusapan masyadong sensitive yan. Maraming na-offend. Marami nang umalis sa mga simbahan, maraming pastor. Dahil sa pera. Kaya nga, pag tinuturo natin yan, hilingin mo lagi sa Panginoon, Panginoon, samahan mo po ako. Then, teach members. With right concern, out of love, teach our members that way. Matuto silang magtiwala sa Panginoon at matuto silang mamuhay sa pananampalataya. And I have been preaching that time and again sa mga miyembro ko. Malimit na lumalabas na message yan. Ito ang kailangan nating miyembro sa simbahan. Ito ang dapat na miyembro ma-produce mo bilang lingkod ng Diyos. Ganitong klaseng miyembro. Pangalawa, members who really love and trust the Lord despite of worst situation. Ganito yung attitude na kailangang ma-produce natin ng mga miyembro. Tingnan niyo po ang Job chapter 13 verse 15. Yung attitude ni Job, yung character ni Job, itong kailangan nating mga characters na mailagay sa buhay ng mga miyembro natin. Ang sabihan ni Job, though he slay me, yet will I trust in him. But I will maintain my own ways before him. Kahit na mamatay ako, pabayaan ako ng Diyos, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Consistent pa rin ang aking pagbibigay kahit hirap na hirap ako. I will maintain, sabi niya, my own way before Him. Kung yung ginagawa ko noon, na ginagawa kong pagbibigay, ngayon na nahihirapan ako, sige lang. Ganitong miyembro ang kailangan natin. At ganitong miyembro ang dapat ma-produce sa ministry mo. If we want to become successful in carrying out the Great Commission, and if we want to be successful in our mission work or missionary endeavor, kailangan makapag-produce ka sa tulong ng Panginoon ng ganitong klase ng miyembro. Habakkuk chapter 3, 17 to 19. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vine, the labor of olives shall fail, and the field shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Next verse. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in God of my salvation. 19. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds feet, and He will make me walk upon mine high places, to the chief singer on my string instrument. Now, ito yan dapat maintindihan ng mga miyembro po ng inyong gawain na hindi lamang sila magtitiwala sa Panginoon at hindi nila mamahalin ang Diyos
at magiging kabahagi ng gawain ng Panginoon kasi natatanggap nila yung kanilang hinihingi sa Panginoon. Dapat matutunan yan ng miyembro natin. Kapatid, hindi ka magtitiwala sa Panginoon kasi lahat ng hinihingi mo na ibibigay. Hindi ka magtitiwala at mamumuhay sa pananampalataya at tuloy-tuloy ka nagbibigay na sinusuportahan ng gawain kasi natatanggap mo yung mga blessing ng Diyos. Hindi. At hindi ka sasampalataya sa Diyos kasi ang favor ng Diyos ay no. Sasampalataya ka sa Diyos kasi Siya ay Diyos. Nothing more, nothing less. Diyos yan. Kaya tinatanggap mo ang pagpapala o hindi, tuloy mong magtiwala ka dyan at sumampalataya ka kasi Siya ang Diyos. Hindi dahil sa may tinatanggap kang magandang bagay. Dapat matutunan yan ng ating mga miyembro. We should produce that kind of members in the church if we want to have a successful mission work. Ito ang dapat. Naalala niyo po, sa aming church, gaya na sabi ni Pastor Joey, 90% po hindi professionals. Maganda lang magbihis sa mga miyembro ko, Pastor. Pero yung mga bihis yan, mumurahin. Karamihan dyan galing sa ukay-ukay. Kasi ang aming simbahan, mayroong tawag na MBB. Yun yung mga ministry, business, ano ba ang tawag doon? Minded business. Nang ibig sabihin yan, kung magbi-business ka, hindi para kumita lang. Kailangan pag nagbi-business ka, dahil meron kang concern na ang ministry masuportahan mo. Yun yun. Ganon ang mga nagbi-business doon. At ang nangunguna dyan, ayun, yung nasa kasama ko, Sister Marlene. Siyang kumukontrol ng mga magbi-business. Ay, sali ka sa grupo, bi-business ka, okay lang, kumita ka, pero magbi-business ka, hindi para kumita ka lang. Ang pangunahing intensyon mo, yung business na yan, magamit sa ministry. Yun yun. Kaya, may ukay-ukay sila. Magaganda kung siya ng damit nila. Sa halaga 50 pesos, 70 pesos, magagaling lang magdala ng damit. Kaya akala mo mayayaman. Pero ang totoo, mayayabang. Joke only. Okay. So, may minamahal, ito yan. Ang membership po ng aming simbahan, 90% hindi professionals. Dito sa Pasay, maraming professionals dito at magaganda ang kita. Pero alam niyo po, sa awat biyaya ng Diyos, they bought Toyota Hilux Conquest. Binayaran nila ng cash yan. Ang simbahan namin. Pero kung hindi sila naturuan, hindi na magagawa yan. Nabanggit ni Pastor Joey yung pulpito na 242,000. Cash yan, binayaran nila ng simbahan, ng silang. Yes. Nung binili lang yung Hilux Conquest, Toyota Conquest Hilux, after 1 year ba yata yan? Binila nila yung pastor na. Hindi rin, cash din. Toyota Altis Hybrid. Ay, yung hybrid pa lang yan, nakita ko, ganito. Pag ang speed mo ay hindi na lumalampas ng 70, ang gumagana para umandar yan, electric.
pag lumampas doon sa 70, tsaka lang gagamit ng gas. Kaya yung nilagay kong gas 2 months ago na, full tank pa rin. Hindi na babawasan, Brad. Kasi ang gumagana, electric eh. Kasi, kung lalo na sa city driving, di ba? Kaya, at isa pa mga kapatid, ang napansin ko sa gawain, kung inyo pong titingnan na bilang patotoo, at nakita ko sa ang Panginoon, paano gumawa. Alam nyo, kung gusto ng Panginoon na suportahan ng isang gawain at bigyan ng tagumpay, listen, kahit isang tao, kayang gamitin ng Diyos. Suportahan ang ministry kahit libo-libo at milyon-milyon pa ang gagastusin. We are just presenting the needs to all because we want our members, all our members, to be blessed by God. Yan ang dahilan kung bakit pinipresent natin sa lahat ng mga miyembro. Pero ang totoo, kahit isang miyembro kayang pagpalain ng Diyos para kahit na milyon-milyon pa ang gastos dyan sa ministry yan, kayang suportahan ng Diyos yan sa pamamagitan ng isang tao lang. Kung matuturuan mo lang. Pero tinuturuan dapat natin lahat. Kasi bilang pastor, mahal mo ang mga miyembro mo. Gusto mo silang pagpalain ng Diyos. And one way for them to be blessed by God is for the pastor to teach them God's principles and ways so that God will bless them. Sabi ko sa mga miyembro ko, ay huwag niyong gayahin ang sistema ng sanlibutan para kayo ay gumanda ang buhay. Bilang mga ligtas na tao, may sistema ang Diyos na dapat niyong sinusunod. At yun ang sinusunod ng mga miyembro ko na talagang makikita mong pinagpapala ng Diyos. Na if you have seen our building, our place, hindi ka maniniwala na ang aming mga miyembro ay mahihirap. Hindi ka maniniwala. Kanina, sa araw, tinatawagan ko yung isang kapatid na marunong na magmekaniko. Tinanong ko po, ilan ba ang sasakyan ng simbahan? We have 8 vehicles sa church. Na yan ay nandyan kasi sa mga miyembro na willing magsakripisyo at magbigay. Hindi mayaman ang mga miyembro namin. Hindi. Pinatayo namin ang building, hindi namin sinunod yung tinatawag na common ways of constructing a building. Kasi ang common ways o ang pagkaraniwang pagpapatayo ng building, kailangan mayroon kang budget. Tama ba? Kami hindi. Kahit isang 5 duling, nung maghukay kami ng pundasyon, wala. Sige, hukay lang kayo dyan. Mali pa nga ang paghukay namin, ang measurement namin. Nagpadala ang Diyos ng civil engineer na hindi kinakailangang bayaran. Kasi wala naman kami pambayad eh. Mali ito, pastor. Ayusin natin. Hanggang sa ma-put up ang building, hindi po nagpabayad yung engineer na yan. Alam nyo, ang Diyos, maraming pwedeng gamitin. Basta magturo ka lang. And see to it, na yung tinuturuan mo, lalabas ng ganyan ayon sa iyong itinuturo. Wag kang pagtiyagaan mo lang, wag kang yung naiinip at saka yung wala naman yata natututo. At wag tayong mainggit sa iba. You have your own ministry. God has a plan for you. Perform it. Gawin mo lang. Pagpapalain niyang gawain mo, basta't ang Diyos kasama mo. Hindi pwedeng hindi. Sabi ko nga sa mga pastor sa probinsya,
Ay, kayo wag kayong nagsiself-pity. Kasi alam nyo, masanga nga ako sa inyo eh. Kaysa mga pastor sa city. Kasi yung mga pastor sa city, ang gaganda ng kalagayan. Nakakotse, gandang bahay, makain ng masarap. Eh kayo, bira, lumalakad kayo ng 3 kilometro, 7 kilometro, 10 kilometro para makapunta dun sa lugar ng misyon nyo. Pagdating dun, wala pang kain. Alam nyo ba, na baka pagdating sa langit, mas marami kayong gantimpala kaysa sa amin. Kasi kung halimbawa kami ang nasa inyong kalagayan, baka matagal na kami nag-quit. Ha? Pero hanga ako sa inyo. And praise God for you. Yung ginagawa nyo maaaring hindi kaya ng mga city pastors na magtiyaga at magsakripisyo ng ganyan. Kaya huwag kayong naaawa sa sarili nyo. You just do your job for God and be happy doing it. Kaya kami, yung aming gawain, barrio church lang po yung sa amin. Sa gitna ng taniman ng pinya, niyog at saging. Pag pumunta kayo ron, maiinip kayo kasi mula sa main road, ang tagal bago ka makarating at iisipin mo na naligaw ka. Dahil sa haba ng babiyahin. Pero magtiyaga ka lang. Makikita mo rin yung aming church kung pupunta ka ron. Dadaan mo pa yung mga baku-bakong daan. Pero sa awat biyaya ng Diyos, may gawain po ang Panginoon sa lugar na yan. At meron na kaming, ang tawag kasi ng marami sa atin dyan, mission. Kami ang tawag namin outreaches. Meron kaming 8 outreaches. At meron pa pong mga openings na pinapakita ang Diyos. At lahat po yan, sinisikap natin na ang Ebanghelyo ni Kristo marating nila. Ang tanong, as pastors, mission workers, will you be able to teach those people that God entrusted to you so that they will become like this, maging ganito silang miyembro ng simbahan at gawain hawak mo? Members who have learned to trust the Lord and who are willing to live by faith. Members who really love and trust the Lord despite of worst situation. Yan ang tanong. Sisikapin ba natin bilang mga pastor na magturo sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos para sila'y maging ganito so that our mission work will become successful. Yung mga missionary, lalo na sa abroad, nasusuportahan ninyo, consistently, may bibigay nyo ang support. Maging sa local, consistently, may bibigay nyo. Kasi ako, naranasan ko 3 months, late yung support ko. Hanggang sa sinabi ko sa church namin na, ay, tigil nyo na po yan. Yung pagsusupport nyo. Mag-organize na kami, ho. Maging independent na kami. Total naman, di naman nakakarating. 3 months na yung support. Oh. So, ako naranasan ko yan at ayokong pinararanas yan kung kami ay may sinusuportahan. Si Pastor Joey, siya ang mission director noon. Yan ang ibilin niya. Huwag mong gagawing late ang support na mga pastor na sinusuportahan ng simbahang ito. Huwag. Kasi naranasan ko yan. Ang hirap yan eh.
150 na nga lang ang support sa akin, isang buwan, 150. May babayaran pa akong 100 rent sa aming tinitirhan. Kahit sinofering ko, kailangan alisin ko yan. May anak ako na pinadidede sa bote. Gatas. Ano nakakainin namin? Kaya, talking about hardship, missionaries, we are not ignorant about that. Aranas namin yan, hindi lamang for years. Imagine, 15 years na po ako sa ministry. 50. So, alam po namin kung ano ang ibig sabihin ng hardship. Sacrifice. Hindi ko nga maintindihan eh. Kasi ako, ayoko nang isipin noon eh. Aalis ako ng bahay, ni singkong duling, wala akong maiwang pera sa mga, sa misis ko para pambili ng kakainin nila eh, sa araw na yun. Wala. Hindi ko na iniisip yun eh. Para na lang yung idea, parang irresponsable akong asawa at magulang. Alis ka ng bahay, wala ka malang maiwang pera, pambili ng pagkain nila. Wala kang ibibigay. Alis ka na lang, kaysa naman pareho kayo nakatunganga sa loob ng bahay. Hello? Talking about hardship. Nararanasan nyo ang hirap? Oy, hindi kami nagpapahuli dyan. Mahirap talaga. But as I have said, never do the work of God alone. Dapat kasama ang Panginoon. Kasama dapat. Ngayon nga naririnig ko na yung church namin bibili uli ng, kung hindi dalawang L3, isang ano ba yun, Isuzu? Mga ganun. Meron silang balak na bumili pa kasi maraming mga bubuksang missionary work sa aming lugar o outreaches. Kailangan po ng sasakyan. Hindi naman sila mayayaman, ang iyahabang kung ano-anong pinaplano. Pero hindi po yabang yan. Faith po nila yan. Pananampalataya at pagtitiwala. Bakit? Naturuan sila na magtiwala sa Panginoon. Yung 242,000 na pulpito, babalikatin po nila yan. Bagamat nabayaran na po namin ng cash, babalikatin nila yan. Yung cash na ibinayad, isosoli nyo. Para masabing, kayo ang bumili. Di ba? So, paano gagawin ng member mo yan kung hindi mo siya naturuan ng tamang turo para magtiwala sa Diyos? And as pastor, as the leading person in the work of God, be an example in trusting the Lord. Kayo maging halimbawa. Kahit na maliit na bagay, pakita nyo sa maliit na paraan na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Hindi naman kailangan magsimula sa malaki. Kundi maliit na bagay na sa iyong kalagayan na talagang may pakita mo na, oy mga kapatid, ako sinisikap kong magtiwala sa Panginoon. Maaaring hindi malaki ito. Dahil wala Alam niyo naman, pare-pareho tayong wala. Pero sa biyaya ng Diyos, ito ay gagawin ko sa Panginoon. Again, let me emphasize this. Isang bagay.
Ano ang sitwasyon ng gawain mo? Maliit? Maliit? Sa maliit na yan, dapat mong patunayan sa harap ng Diyos na pwede kanyang pagkatiwalaan. Kasi kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, paano ka bibigyan ng malaking bagay na pagtitiwala sa'yo? So yung maliit na yan na sinisabi mong maliit, patunayan mo sa Diyos na kaya kanyang, pwede kanyang pagkatiwalaan sa maliit na bagay niyan. Sikapin mo na gumanda at magkaroon ng pagsulong ang maliit na bagay na yan. Kasi kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, maaari kang pagkatiwalaan sa malaking bagay. We have seen that happen in our ministries, in our lives. These are the things that I believe needed so that we will have a successful mission work. Ito ang kailangan. Let me repeat. Number 1, we need the Lord to be with us in our missionary endeavor. We need a God-called missionary who will really do the task. Number 3, we need money in doing mission work. Let us not be hypocrites before our people. Na parang, baka sabihin ng mga miyembro ko, mukhang pera ko. Ako sinasabi ko yun. Oy, mukhang pera, pastor nyo. Kaya lakihan nyo yung offer nyo. Kung maaari, lakihan nyo yung pananampalataya nyo. Kailangan ko ng pera. Dahil kailangan ng gawain. Sabi ko nga sa kanila, Church, marami akong naging pangangailang napakalaki. Pero kahit kailanman sa personal ko, hindi ako nanghingi sa inyo. Ang hinihingi ko ay para sa gawain ng Diyos. Gumastos ako ng milyon-milyon para sa aking medical needs. Pero church, wala kayong narinig sa akin na ako'y nanghingi. Na kailangan ko ng pera kasi magpapagamot ako. Just pray for me. And I spend millions already, millions of pesos already. Pero church, hindi ako nanghingi sa inyo. Pero pag nanghingi ako, para sa gawain niya ng Panginoon. Now what is that? I'm telling them that your pastor believes that he should live by faith. Yun ang gusto kong ipakita. Na gusto kong maintindihan nyo, makita nyo na ang pastor nyo nagsisikap na mamuhay sa pananampalataya, na magtiwala sa Diyos. Pastors, pakita nyo. Ako, yung birthday ko, nanghingi ako. Umabot ng mga 200,000 mahigit. Pero hindi para sa aking sarili. Pinagawa ko yung isang sasakyan na ibinigay ng miyembro, pinaayos ko. Pina-upgrade ko. Nirigalo ko sa isang pastor. Bakit? Kasi nanghihingi ako hindi para sa akin, kundi sa kapakanan ng gawain at ng ibang mga altos. Dati disusi ngayon. Ngayon, hindi na. Push button na siya. Keyless. Kahit na sa labas ka, pwede mong i-start yung sasakyan. Ganon siya pinagawa. Ganon siya in-improve. Ginastusan po yun ng 200,000 mahigit. Tapos, Pastor, gamitin mo yan. At yan po ay ginawa ko in coordination with one of my member who owns that car. Gari yun ng isang miyembro eh. Sabi ko, bigay natin to sa pastor. Ako magpapa-improve.
birthday ko. Humingi kayo ng mas malaking birthday gift. Pero hindi para sa akin. Gusto ko yung padama at ipakita actual na yung pastor nila nagsisikap din na mamuhay sa pananampalataya, na matutong magtiwala sa Diyos. I believe, Pastor, we need it. We need to do that. And if we want to be successful in our ministry, I believe these things that we have discussed this evening is very important. That we will be able to apply this, I hope and I pray. My fellow pastors and workers for the Lord, God bless all of you. Thank you. Pastor. Let's all stand up, please. Father, we thank you for your goodness and your mercy. Thank you for using Pastor Fajardo as he preaches the Word of God. Thank you for this wonderful opportunity that we heard from your man, the message that we need to hear. Tulungan po na magkaroon kami ng confidence, not because we're talented, not because we're intelligent, but because we have faith. At tulungan mo rin po na makita ng bawat isang manggagawa, bawat isang kaanib ng simbahan, at aming mga katungkulan, ang aming mga dapat gawin. Kausapin mo kami, hindi po nakakahiya magsimula ng konti o wala. Ang nakakahiya, nagpatuloy kami sa wala kasi natakot kami magturo. Salamat po sa inyo. Samahan mo kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one's looking around. Tonight, you will come to the altar and say, Lord, help me to start where I am and help me to use what I have. And help me to teach my members how to be responsible. Just like as you have used Pastor Fajardo, just like you have used a lot of people ahead of us or even in us right now, ganun din po ang gawin mo sa aming ministry. Dito po sa altar, God bless you as you come. Just observe social distancing.